Hindi bababa sa 4 na Business Process Outsourcing o BPO companies sa Cebu ang iniimbestigahan ng Department of Labor and Employment dahil sa ulat na pinilit ang kanilang mga empleyado na manatili sa loob ng opisina habang lumilindol noong September 30. Sumbong umano ng ilang empleyado, binalaan silang parurusahan kung aalis o hindi babalik sa workstation matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Dole Region 7 Director Roy Buenafe. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Cheryl, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Director Buenafe, ano po ang estado ng investigasyon dito nga po sa nasabing mga BPO company? May napatunayan na bang lumabag nga talaga sa occupational safety protocols noong lindol? Cheryl, 6 ang ating target companies sa Inspection Authority na aking pinalabas dahil yun po ang napangalanan ng ating mga nagsumbong sa opisina. So, starting last Friday po ng gabi, kasi BPO ito, ang operation natin ay halintulad din ng kanilang operations which is at night. So, last Friday, nagkaroon po ng inspeksyon na ginawa ang ating opisina. Kasama na po ako doon. Personally, I went with the inspectors natin. So, nakita po natin, may dalawa po tayong kumpanya na inspeksyon last Friday and sa madaling araw po ng Sabado. At isa po doon, medyo malala po yung na-discovery namin na violation kasi wala pong OS program. Napaka-importante po kasi, Cheryl, yung OS program natin dahil hindi lang isang dokumento yan, that will be our guide, especially in times of emergency. So kung wala yon, ang mangyayari, magkakagulo yung mga empleyado, lalo-lalo na po yung evacuation ay hindi po may prepara ng maayos. So nangyari nga ay medyo nagkaroon nga din ng issue tungkol doon sa kumakalat na may mga empleyado na pinababalik. Dahil nga po doon sa wala pong OS program, dahil walang guide at nagtuturo sa kanila kung paano mag-react during earthquake at iba pang emergency situation. So ano po ang mangyayari doon sa kumpanyang yon? Cheryl, right there and there, nung 2:00 na madaling araw ay nagpalabas po ako ng stoppage order doon sa isang kumpanya. So huminto po yung operations niya until such time na ma-submit niya yung lahat ng mga requirements na ni-require natin sa kanila dahil ito nga po yung kakulangan at ito nga yung violations nila doon sa Occupational Safety and Health Law natin. Sabi niyo po total of 6 companies tapos 2 na po yung na-inspeksyon. Ano po ang estado ng nung 4 pang iba pa? Naireklamo po ba ito lahat itong total na 6 companies, Director Buenafe? Apo, ito po yung napangalanan, Cheryl, doon sa sumbong, doon po sa email at saka sa naitawag po dito sa opisina natin. Yung 4 naman po ay mamayang gabi, pipilitin po ng ating mga inspectors dahil 2 teams na po ang i-deploy ko mamayang gabi. Kasi sa araw kasi, Cheryl, walang tao sa kanilang mga opisina at doon sa operations floor kasi gabi po ang kalimitan yung operations ng mga BPO. So gabi din kami magtatrabaho. Mamayang gabi, 2 teams ang ma-deploy ko at papasukin na yung 4 pa. Director, makikibalita na rin po kami sa assistance na ibinibigay ng DOLE para doon sa mga empleyadong naapektuhan ng malakas na lindol. Cheryl, I was in the northern part of Cebu last week also. Kitang-kita po natin talaga yung epekto ng lindol at saka importante po at mahalaga po na makita natin kung ano po bang kalagayan ng ating mga manggagawa. Dahil ang focus po natin, Cheryl, sa department ay yung ating mga formal workers. Lalong-lalo na po sa northern part of Cebu, karamihan po doon ay micro and small establishments. So fast food, yung po ating mga barbershop at lahat-lahat na po na mga micro and small. Kaya minabuti na natin, Cheryl, with the instructions ni Secretary Benel Laguesma,
agad-agad po nagpalabas po tayo, close to 12 million po ang maibabahagi natin. Bukas po yung first salary nila dahil 10 days po yung ating intervention under tulong panganabuhay sa mga displaced workers. Pero wag na nating antayin pa yung matapos yung 10 araw kasi alam natin kailangan ng mga empleyado dahil wala silang income ngayon dahil hindi nga po nagbubukas yung kanilang mga pinapasukan. Lalo-lalo na po talagang sirang-sira talaga yung kanilang establishment. Yun po talaga yung ating priorities ngayon. Bukas po ay first salary po ng higit kumulang 1,000 na mga manggagawa doon sa northern part of Cebu. Paano po ang magiging proseso nito sa pagbibigay po ng tulong? At baka may mga nanonood po sa atin na naapektuhan nga ho at paano rin sila makaka-avail ng tulong na ibinibigay ng DOLE, Director? Cheryl, doon sa binanggit ko po, unang-una po, nakipagtulungan po tayo sa local government units kasi sila po may hawak ng mga business permits para may tukoy po natin kung ano-ano po yung mga establishment na apektado. So, unang-una po, ang mga employers po natin, ang katulong din po natin, ma-identify kasi doon naman sa payroll nila, klaro-klaro naman kung sino-sino yung mga empleyado nila. So, kung sino yung nailista, ipoprofile po natin at sila na po yung maging subject ng ating pagtulong. So, 10 araw silang magtatrabaho, Cheryl, at yung kanilang trabaho ay hindi lang ordinaryong trabaho dahil tutulong po sila maglinis at saka sa debris, lahat-lahat po ng kung ano man yung konting nasisira doon sa establishment nila para po makabalik ng operasyon. Lalong-lalo na po ngayon as what Director Joel had said earlier na naibalik na 100% na yung kuryente at saka okay naman po yung supply ng tubig. So we wanted also the establishments to go back and being to operate normally para po maibalik na po, makabalik na rin po yung ating mga empleyado. So yun po yung pakay, yun po yung objective ng ating tupad program sa ngayon po. Opo, so 10 days ang babayaran sa kanila. Magkano po ang inaasahang kikitain nila sa 10 araw na pagtatrabaho, Director? All in all po, Cheryl, ay tatanggap po sila ng 5,400 sa 10 araw na pagtatrabaho nila under tupad program. Pero po, nakatanggap po ako ng instruction ni Secretary Benny sa ngayon dahil hindi po lahat ng mga establishments ay makapagbukas na. Alam niyo po, Cheryl, kahit hindi po sira yung kanilang pinagtatrabahuan, pero yung kalsada na may natumba na poste, may mga harang, siyempre walang makakapasok sa kalye na yon. So hindi po sila nagbubukas. So kasama po yun sila sa mga ipoprofile po natin. Ang sabi po ng ating kalihim ay hindi tayo titigil doon sa 10 araw dahil ipoprogram po natin yung tupad doon sa mga apektado na empleyado na hindi pa makakapasok. We wanted to subsidize. No, subsidy lang naman to, Cheryl, hindi buong buwan yung ibibigay natin. So monthly or buwan-buwan, tatanggap sila ng 5,400, equivalent also to a work of 10 days. Ganun pa rin po yung programa natin, tutulong po dun sila sa komunidad, maglilinis, at tutulong na rin po para po makapagbukas yung ibang establishment. Doon po sa mga, minsan po ay may mga gustong i-avail din mga livelihood programs. Di po ba meron din ang DOLE kung gusto nilang mamuhunan na lamang? Tama po yun, Cheryl. Lalong-lalo na po at ang strategy po ngayon ng pamahalaan ay wala na po yung search and rescue at retrieval. Ngayon po, rehabilitation na. So sasabay po tayo doon, Cheryl. At yun nga po, lalong-lalo na po sa informal sector, yun po nawalan ng mga napuhay. Example na po, para mailarawan ko lang ng maayos, Cheryl. No? Say for example, dito may barbershop, mayroong fast food. Pero sa tabi niya may nag-banana queue. So yung nag-banana queue na yun, informal yun, pero wala din siyang income dahil hindi rin naman nagbukas yung nasa paligid niya. So ang gagawin po natin ay kasama po dun siya sa tupad at saka po ibalik po natin yung nawala na napuhay niya, lalong-lalo na po sa informal na sektor. Alright. Marami pong salamat, Director Roy Buenafe ng DOLE Region 7.